Madalas sinasabi ko ng mga gumagawa ng paninira sa ating gobyerno ay yung nawala sa posisyon, hindi nagkaroon ng posisyon, or nawala rin yung negosyo, o hindi kumikita sa gobyerno. Yan po yung mga basehan natin na may personal and political interest. Kaya sila nag-iingay from day one. Mula pa noong 2022 nagsimula si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Makikita mo naman yan. Politikong kaalyado, kumandidato natalo, sinisisi ang gobyerno, kaaway na ngayon ng gobyerno. Dating kasama ng gobyerno, pinagdudahan ang mga ginagawa, umalis sa gobyerno o tinagal sa gobyerno, naging kaaway na ng gobyerno. Politiko na natalo, umasa na siya bibigyan ng posisyon sa gobyerno, hindi na ibigay, ngayon kalaban ng gobyerno. Negosyante na pangakuan or umasa dahil tumulong sa eleksyon, hindi nagkaroon ng negosyo, kalaban ng gobyerno. Nakuha niyo kung sino yun? Kailangan ko ba bang pangalanan? Sabi nga nung iba ay, alam na namin yan. O, di ba? Yan ang mga basihan ng sinasabi kong personal and political interest. Abogado pa yung iba, negosyante yung iba, matitino ang dating nila noong kakampi pa, pero ngayon, dahil hindi nila nakuha ang gusto niya, ang iingay na. Napakasama na ng gobyerno. Yan ang dahilan ng kailang galaw. At ang masakit nito, akala nitong mga taong ito, hindi alam ng gobyerno yung kanilang pinagdaanan at ginagawa. Kaya may kasabihang manigas kayo sa galaw nyo kasi kilala namin kayo. Ganon ang prinsipyo ng gobyerno. Iba. Di ba? Ibang style ni Marcos, ibang style ni Pangulong Marcos Jr. Pagkakampi ka at tumiwalay ka, bahala ka sa buhay mo. Kahit kakampi ka, pero kung ikaw ay mapanira para mapansin ka, hindi ka papansinin ng gobyerno. Yan ang style ni Marcos. Pag kumampi ka sa kanya, kumampi ka hanggang sa uli. Pag humiwalay ka, bahala ka sa buhay mo. Dahil naging kakampi ka, huwag kang umasa. Nabibigyan ka ng posisyon. Hindi ganon si Marcos. Ayun kasi ang nasa isip ng mga nanggugulo at gumagawa ng lahat ng paraan ng paninira. Umasang magkakapwesto, umasang mananatili sa gobyerno, umasang sila ay malapit sa Pangulo. Ay lahat yun. Umasa lang sila. Hindi naman mangyayari yan. Kasi iba ang style ni Pangulong Marcos. So tama ba o mali yung ating analysis at opinion dito? Yung prinsipyo ng gobyerno hindi isusuko sa mga dapat ay utang na loob. Ikaw yung mapapansin. Ang mga nakapwesto sa gobyerno ngayon, iba-ibang sektor ang pinanggalingan. Yung iba dyan, Duterte supporters pa. Yung iba ay Piklawan, Dilawan. Diba? Yung iba dyan ay galing talaga sa mga lehitimong negosyante. Yung iba naman talaga ay Marcos supporters. Pero pansinin nyo, kakaunti ang nasa gobyerno na lehitimong KBL o yung tinatawag na kilusang bagong lipunan ng araw at saka yung federal yung Partido Federal ng Pilipinas. Yung Partido Federal ng Pilipinas, yan ang partido ni Pangulong Marcos na inirehistro sa COMELEC. Pero marami akong kilala sa Partido Federal ng Pilipinas, wala sa gobyerno. Pero ang laki ng kailang pagod at hirap during election. Yan ang style ni Pangulong Marcos. Kahit tumulong ka sa kanya, hindi ang dating yan, malakas ka sa kanya. Ganon. Yun ang maling-mali na akala ng mga bumabanat ngayon sa gobyerno. Akala nila't nakatulong sa eleksyon, akala nila't kakampi ng eleksyon, akala nila't kapartido ng eleksyon, habang panahon na under Marcos administration, kakampi sila. Nagkakamali po kayo.
Hindi ganyan ang style ni Pangulong Marcos Sr. Nasabi ko na kung anong style niya. Ipagtanong nyo sa mga, ayaw ko nang banggitin ng pangalan, marami akong kilalang original, mga opisyalis pa ng federal, ng Partido Federal ng Pilipinas na original partido. Marami sa kanila walang pwesto. Pero hindi sila nagagalit, hindi sila naghahanap. Alam nila eh. Pero yung nasabit lang, o sumabit lang, tumakbo sa local or national position, pero hindi nanalo, aba ang sinisisi ay gobyerno. At ngayon, hindi lang paninisi, naninira pa. Dahil ang akala nila, after 1 year, matapos ang election ban, bibigyan sila ng pwesto. Yung isa nga dyan kasama sa gobyerno, napakalapit sa Pangulo. Pero sa kanyang pagkakamali, natanggal siya o nag-resign siya kung ano man ang kanyang plano. Baka akala niya hahabulin siya ng Pangulo. Akala niya importante siya. Excuse me po. Akala nila napakahalaga niya, hahabulin. Hindi nangyari. Yun namang mga tumakbong senador na natalo. Akala nila ibibigyan ng pwesto. Hindi rin. So ngayon po yung pinagkagalingan ng mga nanggugulo. Nagamit na gamit sila ng kanilang mga social media. Nakala mo pag ating pinakinggan, totoo mga sinasabi. Pero ako, real talk lang. Wala akong pakailam sa kanila. Dahil ang aking pinagmamalasakitan at ang boss ko ay mamamayang Pilipino. Hindi ko boss si Pangulong Marcos. Wala akong boss na politiko kahit sino. Administration o opposition o independent, wala akong pakailam dyan. Ang boss ko ay mamamayang Pilipino dahil sila ang gobyerno. Sila ang may-ari ng pera. Sila ang makapangyarihan. Ang mga nakapwesto, lahat yan temporary lang. Alam ni Pangulong Marcos, temporary lang siya. Alam ni Pangulong Marcos na ang boss niya ay mamamayang Pilipino. Hindi lang yung bumoto sa kanya na 31 million. 31.5 million. Alam niya ng Pangulo. Ibang style ni Pangulong Marcos. Veterano ang Pangulong Marcos sa politika. Yung mga maiingay dyan, kahit na mga veterano, akala nila maguguyo nila si PBBM. Nagkakamali kayo. Ako, basang-basa ko ang galaw ni Pangulong Marcos at style ni Pangulong Marcos. Hindi ko man siya nakita ng personal, although na-interview ko yan dati. Hindi ako lumapit sa kanya, kahit minsan. Minsan yata, hinahanap ako, hindi pa ako nagpunta. Ayaw kong ma-identify ng personal sa kanya. Behind lang tayo. Monitor ko at alamin natin at papaliwanag ko ang kanilang mga galaw. Bilang mamamahayag at Pilipino para ma-share ko sa inyo katulad ng ginagawa kong ito. Yan po yan. Alam na alam ang mga galaw nyo. Mahirap yan. Mai-stress kayo pag hindi nyo alam. Kaya huwag kayong magagumaya doon sa mga politiko o anti-Marcos. Kita nyo, stress na stress sila. Ayaw pang magpahalata.